depensa sa Senate hearing, Mr. Boying Remulla, napakamali. Sinabi mo, ginawa nyo yan kasi case of first impression. My golly, pinahiya mong University of the Philippines kung saan ka nag-graduate pag sa College of Law. Tandaan mo yun, Boying. Very basic, kahit first year College of Law. Alam na walang sinuman ang makapag-aresto kung walang utos ng korte natin. That's the one. That number two, to arrest is an exercise of power that prejudices. If anything is prejudiced by an act of an officer, galaw o may ganap na ginagawa na ang kaso at binibigay, hinahain sa korte. Yan po, kung kailan magsimula ang exercise, ay yan po ang tawag dyan. So, ngayon, ang tanong, kailan mo pwede? Ang tanong sa Article 12, kailan maisasampa sa korte ang kaso? Ganun po ang tanong. So, ibig sabihin po, hindi lahat po ng pagkakataon na basta na lamang naganap ang krimen o nangyari ang krimen kay Duterte sa loob ng panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC, ay iyon na yun. Hindi pa po. Titingnan mo na mga kondisyon. Kasi sabi ko nga sa admissibility, kung nag-imbestiga ang Pilipinas, walang karapatan ang ICC na makialam. Hindi nag-imbestiga, kaya pinapasukan na. Pwede ba kami makialam? Sabi na, pwede kasi hindi naman gumagalaw ang Pilipinas. Pero may isa pa na nakalagay dito, hindi ka pwede gumalaw kung hindi membro ng ICC ang bansa kung saan nangyari ang krimen. Yan sa preconditions. Kailangan may matupad muna ang kondisyon bago magsimula ang kaso. Number one condition, a state which becomes a party to the statute thereby accepts the jurisdiction of the court with respect to the crimes referred to in Article 5. So, ibig sabihin, present tense. Ang verb, tandaan nyo, present tense. Yan. Ibig sabihin po, may nangyaring krimen at tinanggap ng isang bansa ang jurisdiction ng Rome Statute o ng ICC. Ibig sabihin, hindi na kailangan kung naging member ba ang bansa o hindi ng ICC o ng Rome Statute para makukuha ng Rome Statute ng ICC ang kaso. Kailangan lang ay when becomes a party. Ibig sabihin, later pwede rin i-refer. Next is, in the case of Article 13, ang ibig sabihin sa Article 13 lamang, kung may jurisdiction, pwede maaaring mangyari sa Article 13 ito. Ang situation din, na kung saan ang krimen na nangyari, ay nirefer ng prosecutor sa state party. Were referred to the prosecutor by state party. Ibig sabihin state party, halimbawa Pilipinas membro, kung nirefer niya sa prosecutor, yun, may karapatan na makialam ang ICC. Number two, kung i-refer ng Secretary a Security Council ng United Nations, may karapatan ng ICC makialam. Tapos, o di kaya, kung ang prosecutor nag-umpisa ng investigation, motu proprio, kagaya sa Pilipinas, nag-examine muna sila at nagsampa sila ng authority to investigate. Yan ang ginagawa lang. Ngayon, titingnan natin kung pwede sila tanggapin. Dito, the court may exercise. Makialam ang ICC kung ang krimen, kung ang kaso ay nangyari sa loob ng mga estado na parties to the statute. Very clear. It must be parties to the statute. So kung hindi siya party sa statute na kagaya ng Pilipinas, wala na. Allows na. Ganun lamang po ang argumento ng mga abogado ni Duterte. At kung ganun ang argumento ng mga tao ni Duterte, sabi nila, hindi na applicable ang Article 127. Kasi nga, ang application lamang ng Article 127 ay kung mag-a-apply ang Article 12.
Pero kung hindi mag-apply ang Article 12, hindi natatakbo kung titignan pa kung may visa pa ang Article 1 to 7. Very clear? Very clear dapat. O, kahit sino man yan ng may mga abogado magsabi, you should study well. You should study well. Ako po nakipag-argumento, hindi po ako nagkiklaim na eksperto ako, pero napag-aralan ko ang Rome Statute. Kung ako mag-argumento, ang aking suporta ay batas. Okay? Ngayon, kung ganun pala, ay malakas ang argumento ng abogado ni Duterte dahil inutusan ng ICC ang kalaban na sumagot kayo. Ganun lang po kasimple yan. Ha? Siguro naman hindi mo na kailangan maging abogado para maintindihan mo ito. Ang precondition, ang condition bago magsimula, bago tatanggapin ng ICC ang kaso. Ang tinatanong po dito, nais ko ma-call ang attention ni Attorney Cristina Conte at saka ni Attorney Joel Butuyan, saka si Attorney Gabriel Andres at saka si Justice Secretary Boying Rimulya, si lahat ng abogado sa Pilipinas, pati si ex-Justice Antonio Carpio saka ex-Justice Adolfo Ascuna, this is the only way. Ang sinasabi niyo po na Article 1 to 7 mag-apply, hindi po siya mag-apply. Ito po ang Article 12 mag-apply. Sinasabi na lamang dito sa Article 12, kung partido o member ng Rome Statute ang Pilipinas at ang krimen na pinag-usapan, saka pa lamang pwede gumalaw at tatanggapin ng ICC ang kaso para kanilang itong itatrial. Ngayon, para maintindihan naman ng nakikinig sa akin, ano pa naman yun? Ano naman yun sinasabi ng Article 1 to 7? Kasi po, naintindihan ko po ang argumento, dalawa ngayon ang argumento nila sa mga nag-aabogado sa mga victims. Ang unang argumento nila, sa Article 1 to 7, na nagsasabing Article 27 that there are matters, any matter under consideration by the court at the time na member pa ang Pilipinas ng ICC, National Statute. So, ang tinutukoy nila yung preliminary examination. Ngayon, ang preliminary examination ay dapat yung tandaan, unilateral action lamang ng Office of the Prosecutor yan. Gumagawa sila yung authority nila, sila lang gagawin na pwede lang gawin. Pero hindi nila pwedeng gawin na mag-investigate kung walang pagpayag mula sa mga korte, sa pre-trial na chamber na court. Okay? So ngayon, dahil sa Article 39, Article 42, independent naman ang Office of the Prosecutor, at sa Article 39, independent sila, lahat ng mga organs, 4 lang ang organs ng ICC, President ng ICC, mga korte ng ICC, Office of the Prosecutor ng ICC, at ang Office of the Register o yung Clerk of Court. The act of one cannot bind the court. The act of one cannot bind the others. There must be at least the act of the prosecutor acted upon and authorized or with consent of the court. It's either pre-trial chamber court, trial court, o di kaya appeals court. So ngayon, kung Article 1 to 7 at walang action ng ibang court, hindi mo pwede tawagin ng action ng Office of the Prosecutor ay a matter under consideration. Ngayon, for it to be a matter under consideration by the court, it must be complying with the required condition na kailangan kasapi o state party ang isang bansa at nag-exercise, gumalaw na ang ICC. Dito, sa kaso ng Pilipinas, gumalaw ba? Gumalaw ba ang korte? Hindi pa po. Kasi hindi naman binigay ng Office of the Prosecutor sa mga judges. Ang requirement, kailangan bago magiging final ang withdrawal, ibigay na nila sa judges at doon sila humingi ng
authority. Kaya lang binigay nila 2 years after na mag-separate totally ang Philippines. Nag-separate ang Philippines finally on 17 March 2019. Sinabit nila June at May 14, 2021. Lampas na. Kaya ngayon naman, ang tanong, pero bakit binigyan ng ICC Pretrial Chamber ng pagpayag? Ganito po kasi yun. Ang Pretrial Chamber, pinagbigyan nila. Anyway, may reservation naman sila. At the end of the day, later, pwede naman pag-usapan ang jurisdiction. Ganun lang po. Kasimple yan. Kaya hindi mo pwede sabihin moot and academic. Okay? So ngayon, challenge nila Minardo Guevara yan. Una, ginawa nila Minardo Guevara sa sugo ni BBM ay humingi muna sila na i-defer muna ng ICC ang aksyon sa kanilang pangako na mag-investigate naman kami. Ang problema, lumampas ng 1 taon na hindi pa rin nag-investigate ang Philippines. Ibig sabihin, patulog-tulog si BBM, si The Junior, patulog-tulog din si Minardo Guevara, patulog-tulog din ang mga Justice Department, si Remulla. Dapat si Remulla nag-utos na mag-investigate. Hindi niya ginawa. Di, sabi ng ICC, wala naman pala kayo ginawa. Di balik, tuloy. Ang pinag-usapan po sa panahon na challenge ni Minardo Guevara at ni BBM ang jurisdiction ng ICC, pag-exercise ng jurisdiction over the Philippines, ang pinag-usapan po ay nag-request lang sila ng huwag muna kayo makialam. Yung problema, yun lang. Tapos, nang nag-apila sila, kasi binasura, umapila sila. Nag-hire ngayon si Minardo Guevara ng isang napakamahal, milyon-milyon ang binayad ni BBM, na isang abogada sa Great Britain, isang British lawyer. Tapos siya nag-argumento. Nung in-argue ngayon ng British lawyer, nag-argumento siya, wala na kayong jurisdiction. Gaya din argumento ko, wala nang jurisdiction. Kaya nga lang, sa 5 judge sa appeals chamber, 2 lang ang pumayag, ang nakagusto sa kanyang argumento. Sagot na, okay, wala kang jurisdiction, pero ang 3 hindi pumayag. Bakit po hindi pumayag ng 3? Kasi po, ang katwiran ng 3 judge, hindi naman pinag-usapan yung jurisdiction sa pretrial chamber. So, hindi namin gagalawin yan. Ganun lang ho kasimple. Kaya hindi pa po moot and academic ang usapin ng jurisdiction. Okay? So ngayon, ang pinaka-shortcut ko na ibig sabihin dito, malakas ang dating ng motion, kaya inutusan ng ICC ang prosecution na sagutin ninyo. Ganun po yun. At bago ako lumabas dito sa aking live na to, nais ko lamang iklaro sa inyo, hindi po ibig sabihin na didiis ako ng dahil lamang sa nakipag-argumento ako sa inyo na gusto ko lamang itama kung ano ang dapat na pagtingin sa batas. Gusto ko rin depensahan ang pambababoy na ginawa nila sa ating konstitusyon na nag-uutos na tanging utos lamang ng lokal na korte ang pagpalabas ng warrant, saka mo lang pwedeng arestuhin ang sinumang tao, Pilipino man siya o hindi, dito sa Pilipinas. Pero sa atin, binababoy nila. Ang binastos nila hindi si Duterte. Binastos nila ang ating konstitusyon sa Article 2, Article 3, paragraph, Section 2, na nagsasabi, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. Ganun lang. Wala kayong hiningi, pumunta lamang kayo sa Pasay RTC, di pa nyo ginawa, Boying Remulla. Tapos, in-apply nyo pang Article 59 na nag-uutos sa Article 59 ng ICC, pag nahuli nyo sinamang tao na may warrant of arrest sa ICC, dalhin nyo sa korte ninyo, sa lokal na korte. Hindi niya sinunod. Sinabi nila, wala na ho, hindi na kasi member ng Pilipinas ng ICC, kaya hindi namin i-apply ang Article 59. Tama ba yun? Maling-mali po. Una bes, bakit nyo ginalang ang warrant of arrest ng ICC na nakabase sa Article 1 to 7, sabi ninyo? Pero, kung ginalang ninyo ang isang artikulo ng Rome Statute, obligado rin kayo, igagalang nyo ang lahat ng artikulo ng Rome Statute.
Kaya obligado kayo, igagalang nyo ang Article 59 na nag-uutos kapag na-aresto nyo sino man, si Duterte man o iba pa, na may warrant of arrest sa ICC, dalhin nyo muna sa inyong korte at ang korte titignan kung tama ba, totoo ba yung warrant of arrest. So, hindi kasi tatawag ang korte ng Pasay, papunta sa ICC, is this genuine? Is this authentic? That's the first. At kung authentic, what's the spelling of the name of the person that you put in there? Sabi nga na, oo nga, okay. So now the next task of the Court of Pasay is to determine whether or not the person they arrested was Rodrigo Roa Duterte or Bongbong Marcos. Kung si Bongbong Marcos yung inaresto, hindi pwede. Kailangan si Duterte. Next question to be asked by the court is to determine whether proper procedure or proper process was done by the arresting authorities, the police. Next, the court must ensure that the rights of the accused, as the accused, kahit katiting mo lang ang rights niya, must be respected. Next, it is an order of Article 59 that the accused you arrested is always allowed and must be allowed to avail of the remedies including the filing of the petition for bail. Makapagpiyansa ba si Duterte? Pwede makapagpiyansa. Why? It is because under our law, Republic Act 9851, nagsasabi na ang crime against humanity ay punishable ng up to 20 years imprisonment lamang. Therefore, as a matter of right, alam ng mga abogado to, makapagpiyansa si Digo. Ganun lang ako kasimple. Hindi pa nyo ginawa, ginalang. O next, ang sinasabi ninyo, may sinasabi pa silang bagong argumento. Yung 9851 daw. Dapat sa Section 17, otorisado doon sila, ibigay. Pero pag binasa mo ang Article 117 ng, Section 17 ng ating batas, Republic Act 9851, nagsasabi, pwede niya ibigay sa International Tribunal provided, may tawag, may kondisyon, pursuant to treaty. So, ibig sabihin, kung may treaty, ang Pilipinas sa ACC, ibigay niyo si Duterte, pwede. Saka sakali, pwede. Kaya lang, putol na nga, tumalis na tayo. Hindi na kasapi Pilipinas, wala ng treaty, kaya bawal na rin yun. Boying Rimulya, kaya yan po ang mga dahilan kung bakit inutusan kayo ng ombudsman natin, nakikita ang mga krimen na ginawa nyo, pinapasagot kayo kaagad. Mahirap pang intindihin yun. Tapos ang iyong depensa sa Senate hearing, Mr. Boying Rimulya, napakamali. Sinabi mo, ginawa nyo yan kasi case of first impression. My golly. Pinahiya mong University of the Philippines kung saan ka nag-graduate pag sa College of Law. Tandaan mo yun, Boying. Very basic, kahit first year College of Law. Alam na walang sinuman ang makapag-aresto kung walang utos ng korte natin. That's the one. That number two, to arrest is an exercise of power that prejudices. If anything is prejudiced by an act of an officer, it must comply with the Constitution or law. Pero ang ginawa mo, inaresto mo siya, pinapunta. Kasi magulo ang batas, hindi klaro kung pwede namin gawin o hindi. Boying. Power cannot be presumed. Hindi mo pwede mag-isip-isip, may power ako dyan. No, it cannot be done. Only a law and the Constitution can vest that power, whatever power it is. The power to kill, the power to imprison, the power to detain, and the power to arrest. Lahat ng klaseng power, it cannot be presumed. Otherwise, abuso na kayo, kahit sino, bibirahin ninyo. Kaya hindi mo pwede maging katwiran na first impression. Makukulong ka, Boying. Makukulong ka, Nick Torre. Makukulong ka, Marbil. Makukulong kayo lahat. Ikaw la kanilaw. Pag wala na si Bongbong, makukulong kayo lahat. Ganun po ang mangyari dyan sa inyo. Next, sinasabi nila, mayroong tinatawag kasi, depending on the gravity of the crimes,
kung tatanggapin ng ICC ang kaso o hindi. My golly. Pag sinabi mo, depending on the gravity, it refers to, tinitingnan kung may admissibility ba. Halimbawa, ang Pilipinas gumagalaw, pero mas grabe ang krimen. Dito na amin na lang yan. May presumption muna kung magdesisyon ang ICC na kunin nila depending on sa rason na grabe ang krimen, ay ang precondition, pabalik ka pa rin sa Article 12 na nagsasabi, kailangan member muna ang bansa bago mo aksyonan ang kaso. To cut it short, may jurisdiction ba ang ICC sa mga krimen na nangyari sa panahon na ginawa iyon kuno ni Duterte sa loob ng November 1, 2011 hanggang sa March 16, 2019? Sagot, meron! O bakit nagsasabi ko hindi dapat? Iba naman po yon yung meron ka kapangyarihan, iba naman kung kakasuhan mo na at gagalaw na. Exercise of jurisdiction na ibig sabihin yan. Parang kagaya lang yan sa ano. Kasi ang problema nyo, na-expire na, wala na, hindi na member. Parang kagaya rin sa Manila City. Ang RTC, may jurisdiction sa lahat ng murder o rape na nangyari sa Manila. Ang problema, lumampas na ng 20 years. Hanggang 20 years mo nang pwede kasuhan. Kaya hindi pwede makapag-exercise ng jurisdiction ang RTC sa isang rape o murder na lumampas na 20 years, hindi mo pa kinasuhan. Okay? Ganun lamang po. And I hope I've delivered my messages clearly. Pasensya na po yung ibang nagagalit, pero ako lang po, nakatingin lang ako sa isyu, hindi po sa tao. At para patunayan ko sa inyo, I'm calling the attention of the authority to charge Pulong Duterte with kung ano man ang kaso pwede dahil sa kuno, hindi ko lang alam kung totoo, pero parang totoo, na binugbog niya yung isang tao na nagngangalan Criston Jan Patria. Kung totoo yan, na may physical injuries, kasuhan. Ang problema ko lang doon, paano tatayo sa korte? There is now reasonable certainty of conviction. Bakit? Wala, inamin niya sa kanyang affidavit na wala siyang medical certificate para mapatunayan ang bugbog. Number 2, sinasabi niya, kinakot ako grip tricks. Ang problema natin dito, paano mo, Juman, mapatunayan na may grip tricks kung ang CCTV na pinakita, walang boses? Eh di mauwi lang yun. Hindi, salita mo lang yan. Hindi kami maniniwala dyan. Pero, hinihiling ko rin, kasuhan nyo rin yung si Criston Jan Patria ng trafficking in women na with the syndicate kasi lumalabas. Pati si Charlie Tan ay binigyan pa rin ng babae. In other words, may sindikato ito si Criston Jan Patria ng pag-ipon ng mga babaeng magaganda at ihahain niya sa mga halimaw na kumakain gaya ni Pulong Duterte. Ganon po yun. Dapat kinasuhan nyo rin kasi kapag hinayaan natin yan, pinapayagan natin ang sinumang lalaki, sinumang babae na mag-ipon ng babae na magiging prostitute at magaganda, ipapakain mo sa sinumang halimaw na mga barakuda o mga buaya. Yan lang po ang aking masasabi. Tingin lang tayo sa batas. Kung anong karapatan ng tao sa batas, tumingin lang tayo. Basta pag binaboy mo, pag nilabag mo batas, parang nilabag mo na rin o binaboy mo na rin ang Pilipinas. Yan lang po ang aking masasabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino pa? Sige, mag-call ako sana sila, si Bernard Magtibay. Magandang gabi. Lily Daza. Tapos si Abdul Rahman, Raja Ganding, Bakaraman. Assalamu alaikum. Pagari Dr. Toto. Alaikum assalam. Abdul Rahman, syukran. So, Goring Di Guzman. Sir, dapat ang bansa ang i-vlog mo. I-content mo. Anong bansa? Bansa nga naman ito Tapos, Berjay Piquero, paano sir? Adiktos ang president ng Pilipinas. No, ako naniniwala na ako dyan kasi pati classmate niya nagkwento sa akin Naili Maureen. Okay. Shout out, Dr. Toto Kausing. Rodi Rabi, pastor, magandang gabi po. Vicente Tiaga, totoo po.
Alyansa ng mga kawatan. O yon. Rudy Rabi, vote straight.